Sa pagpapatuloy ng ating kwento, may isang limitadong quest na ibinigay ng sistema. Ang layunin ay maging unang pwesto sa tutorial, at ang gantimpala ay 1,000 achievement points. Napangiti si Jihan sa nakita dahil alam niyang walang ganyang klase ng quest dati. Madali lang ito para sa kanya ngayon dahil mayroon siyang kapangyarihan ng martial. Hindi nagbigay na ng hudyat ang system sa pagsisimula ng laban, ngunit sa parehong oras may isang manlalaro na biglang lumitaw sa likod ng ating bida at nagbabalak na atakihin siya. Tumatawa pa ang manlalarong ito habang nagbibigay ng paalam para sa bagong manlalaro, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin ang isang bagay. Madali lang na nasangga ang kanyang espada ng 2 daliri lamang. Naalala ni Jihan ang pakiramdam na kaligayahan sa laro na ito, at iyon ay ang pakiramdam ng pagpatay sa ibang manlalaro sa loob ng larong ito. Ang larong ito ay mayroon ding guild na nabuo. Lahat ng tao sa buong mundo ay na-excite sa Battle.net kaya't inifocus nila ang kanilang mga resources sa pagpapalakas ng mga manlalaro. Ganito rin sa South Korea, agresibo ang mga investors mula sa mga kilalang kumpanya, kaya't mabilis silang nakapagtatag ng mga malalaking guild. Ito ay nagbigay daan sa kanila upang magsanay sa malalakas na manlalaro ng maaga. At sa kasalukuyan ang Bronze League kung saan napunta ang ating bida, ay isa sa mga lugar na pinaglalabanan ng mga guild para sa mga potensyal na manlalaro. Ilang saglit bago magsimula ang laro, tiningnan ng lalaking ito ang ibang mga manlalaro. Iniisip niya na mataas ang antas ng Gangnam League, pero hindi niya dapat hayaang lamunin siya ng kanyang kaba dahil malaking bagay ito para sa kanya. Iniisip niya na mas maswerte siya kaysa sa iba sa loob ng stadium na ito. Binigyan niya ang sarili ng inspirasyon habang naaalala ang kanyang pagiging membro ng isang Divergent Guild. Ang guild na ito ay pinamamahalaan ng Divergent Group at kilala sila sa pag-aalaga sa maraming papausbong na mga players. Bukod dito, mayroon siyang isang rank A na kasanayan na tinatawag na Agility na nagbibigay sa kanya ng plus 25 stat sa kanyang agility. Nakakabalik na siya ng kumpiyansa, habang naisip na ilang manlalaro lamang ang nakakatanggap ng ganitong mataas na ranggo na kasanayan. Pagkatapos nito, sinuri niya ang ibang mga manlalaro upang hanapin ang posibleng mga kalaban. Agad naman nangamba ang mga manlalaro sa paligid nang mapansin ang kanyang presensya. Tumawa-tawa ang ilan nang makita na kaunti lang ang mga manlalarong kayang hamunin siya. Ang pangunahing layunin ng kanyang misyon ay ang manatiling buhay, kaya't maganda ang simula niya. Ngunit napansin ng lalaking ito ang ilang mga manlalarong galing sa mga malalaking guild, na may mga mataas na ranggo ng gamit. At nakita niya ang isang kakaibang bagay, nakita niya ang ating bida. Iniisip niya na baka ito ay nasumon ng biglaan, dahil wala itong daladalang kagamitan. Hindi makapaniwala si Hugo sa nakikita niya, kaya't naisip niyang ito'y magandang pagkakataon para makakuha ng unang mabibiktima. Agad pumosisyon ang lalaking ito at iniisip na ito'y libreng pagpatay. Nagpasalamat naman ito sa kanyang isipan dahil lumabas ang ating bida sa harapan niya, naisip niyang napakaswerte niyang tao. At nang nagsimula na ang laro agad naman siyang nagdash patungo kay Jihan, ngunit bigla niyang napagtanto na maling tao ang kanyang kinalaban. Nagtaka siya kung paanong madali lang na napigilan ng kalaban ang kanyang atake gamit lamang ang 2 daliri nito. At ang mas ipinagtataka niya ay nakasabay din sa kalaban ang kanyang bilis. Agad naman pinitik ni Jihan ang kanyang daliri at biglang napabagsak si Hugo. Pinuri ng ating bida si Hugo sa kanyang kumpiyansa sa paglahok sa Bronze League kahit mayroon lamang siyang ganitong klaseng regalo. Si Hugo ay nagalit nang marinig ang pangmamaliit sa kanyang kakayahan, ngunit patuloy pa rin si Jihan sa pagtingin sa kanya ng awa. Ito ay nag-trigger ng kanyang galit at nagsimulang maging seryoso si Hugo. Nais na niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas laban sa kalaban. Alam naman ni Jihan ang balak ng kanyang kalaban. Iniisip niyang mas mabilis pa rin siya kaysa kay Hugo, ngunit nagulat siya nang biglang sumulpot ang lalaking ito sa harap niya ng napakabilis. Nakaiwas naman ang ating bida sa atake pero patuloy pa rin si Hugo sa paghataw ng kanyang espada. Ngunit sa huli nabigo pa rin ang kanyang mga pagsisikap. Habang abala sa pag-iwas, napagtanto ni Jihan na nahihirapan siyang mag-adjust sa mas mababang estadistika ng kanyang kasalukuyang katawan. Bagamat hindi mabilis si Hugo, ang kasalukuyang sarili niya ay masyadong mabagal. Sa isip niya buti na lang ang atake ng kanyang kalaban ay napakasimple
at halata ang takbo ng mga galaw. Ang kanyang huling atake ay nagmisulang pangbata nang ito'y tinapik lang ni Jihan. Nanginginig ang kamay nito pagkatapos ng simpleng tapik at ginamit ni Jihan ang pagkakataong ito upang kunin ang espada na tumilapon galing kay Hugo at bago pa siya makareact. Agad na natapos ang kanyang kalaban nang maramdaman ang sakit na ito sa kanyang pangunahing katawan ng 100%. Sa huli na naig ang ating bida laban sa manlalarong ito sa isang mabilis na saksak. Bumanta si Hugo na maghihiganti sa susunod na pagkakataon na magkakaharap sila ni Jihan. Napabuntong hininga na laman si Jihan nang maalala na ang panahon na ito ay ang panahon na maaari pang mabuhay ang mga player pagkatapos mapatay sa Battle.net. Binigyan ng sistema ang ating bida ng 100 achievement points para sa unang pagpatay sa misyong ito. Nawala ang kanyang sandata dahil galing ito sa manlalarong kanyang pinatay. Pinagmasdan ni Jihan ang kanyang paligid, kailangan niyang hanapin ang susunod na kalaban upang tiyakin ang kanyang pwesto sa liga. Ngunit gaya ng inaasahan, walang sinuman ang naglakas ng loob na sumugod sa mga halimaw. Ito'y natural lamang dahil ang matatanggap na puntos kapag napatay mo ang mga ito ay 0.1 puntos lamang. Karamihan sa mga manlalaro ay umiiwas sa mga ito. Pati na ang ating bida ay alam na aksaya lang sa oras ang paglaban sa mga ito, ngunit may nagpabago sa kanyang plano. Nagkaroon siya ng quest na nangangailangan na talunin ang lahat ng mga orc. Nag-aalok ito ng 500 puntos, na mas mataas kumpara sa unang pagpatay niya na nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan upang harapin ang mga ito. Ngumiti si Jihan dahil ang mga orc na ito ay malayo sa katiting ng mga tunay na orc na kanyang nakaharap sa kanyang nakaraang buhay. Agad naman nagbago ang kanyang ekspresyon habang lumalapit siya sa mga orc. Ang kanyang martial power ay nagbigay sa kanya ng speed boost at nakita niya ang pagkabahala ng mga orc sa kanyang bilis. Isang tao na nag-aalab na sumusugod sa isang grupo ng mga orc.